maliit na tableta, paracetamol. So the most common medication at most common na nakastock sa mga bahay, paracetamol. Kasi maraming gamit. Sakit sa ulo, sakit sa buto, sakit sa tuhod, sakit sa ngipin, di ba? Pag nilalagnat, paracetamol. Pag magpapaalam, ingat. So, paracetamol ay isa sa number 1 na gamot na ginagamit ng hindi lang Pilipino, kundi sa buong mundo. And alam ba ninyo na ang paracetamol ay may danger side din. So, hindi lahat ng pag-take ng paracetamol ay safe. So, yan. Kaya tayo may video. Ano ang dapat malaman ninyo at pag-iingat pag umiinom kayo ng paracetamol? So, again, Dr. J po, pag-usapan natin. Ano bang dapat at ano ang tama sa paracetamol? So, Dr. J, internist and cardiologist, at ang isang maliit na tableta na paracetamol ay madalas natin gamitin. So marami siyang gamit kasi, di ba? Sakit ng ulo, joint pain, fever, kung high blood nga at mataas ang masakit ang batok, paracetamol. So marami siyang gamit kasi for mild to moderate pain, automatic, meron tayong acetaminophen or paracetamol. Pero, alam ba ninyo na kailangan mag-ingat tayo? Kasi, ang paracetamol ay sa liver po yan pinoprocess. So, ideally, sulfation and glucuronidation ay napaprocess yung end products ng paracetamol. However, merong isang pathway na ibang enzyme ang ginagamit. Na kapag nasa atay natin, maiipon yung NAPQI. Yung NAPQI, ito po yung delikado na byproduct ng paracetamol kapag dumami siya. Pag dumami ang NAPQI, ito pa ay liver toxic. Sisirain niya yung cells ng liver mo. Kaya nagkakaroon ng acute liver failure or acute liver injury. So, kailan ba siya nangyayari, Dok? Kailan ba nangyayari yung acute liver injury? So, kapag ang dose mo ng paracetamol ay umabot ka na sa 4 grams per day, ibig sabihin, 8 tableta na yan, di ba? Pag may 8 tableta ka na sa isang araw, prone ka na for liver toxicity. Dadami na yung NAPQI na yan. Okay? Second, kapag ikaw ay uminom ng alak, at sinabayan mo ng paracetamol, may induce yung enzyme na yan at dadami ang NAPQI. Pangatlo, kapag yung pag-inom mo ng iba't ibang gamot na may halong paracetamol pala, kasi yung ibang gamot sa sipon, gamot sa ubo, may halo palang paracetamol din. Iinom ka pa ng separate, nagdo-doble-doble at ininom mo yung 3 hanggang 4 na beses sa isang araw. So, kaya nangyayari yung liver failure. At kalahati ng acute liver failure ay drug-induced. Hindi pala sa alak. Sabi ng malakas uminom na ko. Safe pala uminom ng alak kasi ang number 1 cause pala ng acute liver damage or failure is paracetamol, hindi pala alak. So, safe yung alak. Safe yung atay ko sa alak. So, ibang usapan yan, no? So, kalahati ng cases ng acute liver injury ay gawa ng paracetamol. Okay? At madaming cases ng liver failure ay drug-induced. So, kaya mag-iingat. So, ano ang dapat gawin? So, yan ang payo ni Dr. J. So, hindi lang porque may naramdaman kayong sakit, inom ng paracetamol. Kayo mga nanonood ng ating video, nakakailang paracetamol ka sa isang araw. Kung hindi naman, nakakailang araw ka na sunod-sunod ng paracetamol. Pwedeng, kasi talaga namang may rayuma, di ba? Pag may rayuma o laging may headache, gawa ng trabaho, tensyon sa trabaho, inom tayo ng paracetamol. So, in that way,
pwedeng mag-predispose. No? At hindi lang yan. May pag-aaral din na lumabas sa Circulation ng 2022 na ang sobrang intake ng acetaminophen ay pwede ring magpataas ng blood pressure. Kasi binablock niya yung COX-2. Yung COX-2 sa prostaglandin, pinaparelax yung ugat. So in that way, hindi magre-relax yung ugat mo. So pag hindi nag-relax yan, tataas ang blood pressure. Pangalawa, may water retention. Mag-iipon ng tubig. So pag nag-ipon ng water ang katawan mo, tataas ang blood pressure. So yun. So chronic use, more than 4 grams per day, pwede magpataas din ng blood pressure. So hindi lang liver injury, may pagtaas din ng blood pressure. Kaya mag-iingat. Lagi pa rin itanong sa doktor kung ano ba dapat talaga. No? So ngayon, ano ang payo natin para maiwasan na hindi tayo magkaroon ng liver toxicity gawa ng paracetamol? Number 1, dapat tingnan yung brand. Kung uminom ka na ng paracetamol, dapat 500 mg o kaya 1,000 mg. Pero hindi ka dapat aabot sa 4 grams in 1 day. So, kung 500 mg yan, 8 tableta ng paracetamol sa isang araw. Pangalawa, kung may iba ka pang iniinom, tingnan mo kung baka may kasama ring paracetamol. Yung mga gamot po sa sipon, sa ubo, minsan may paracetamol din nakahalo yan. Next, pag may paracetamol ka, huwag kang iinom ng alak. Alak na lang. So, bawal siya ipagsabay. Baka ma-induce. No? Ang next naman, kapag nag-intake ng paracetamol, dapat may laman ng tiyan. Kasi pag fasting state ka, pwedeng dumaan doon sa pathway na ang gagamitin niya, mag-produce siya ng NAPQI. Okay? So, pagka ganyan, yun yung mga bilin natin. May laman ng tiyan, di ba? Lagi namang sinasabi sa atin, iinom ka ng gamot, kumain ka muna. Di ba? Laging paalala sa atin yan. So, ito yung mga dapat nating precaution kapag kayo ay mag-i-intake ng paracetamol. Kaya, sabi natin, pwede siya mag-cause ng liver failure, pwede siya magpataas ng blood pressure. So, dapat hinay-hinay lang sa pag-inom ng paracetamol. So again, kung may tanong medical o may sakit ng ulo, mag-inom lang ng ice. Kung may tanong medical, may naramdaman, ang tanong ng bayan, what to do? Dr. J.